Patuloy na tinutulak ng Ukraine ang Russia at mas maraming teritoryo ang nababawi. Magulo pa rin ang puwersa ng Russia matapos isarang Starlink at wala pa ring sagot. Hindi inasahan ni Putin ang nangyayari ngayon dahil habang naghahanda ang Ukraine sa spring offensive ng Russia, mas malaki ang target nila, ang Crimea. Malapit nang bumagsak ang land bridge ng Crimea, Russia dahil sa kilos ng Ukraine na posibleng magpalaya sa Crimea. Sa una, tila kakaiba ang pahayag na ito. Habang pinapanood natin ang Ukraine na muling mabawi ang mga teritoryo, parang hindi naman gumagawa ang bansa ng anumang hakbang para palayain ang Crimea. Ayon sa mga nabawing teritoryo ng Ukraine, malinaw na naghahanda ang bansa na depensahan ang sarili laban sa paparating na opensiba ng Russia ngayong tagsibol at taginit. Totoo ito. Gayunpaman, Iyon din ang punto sa Crimea. Ang pagbawi ng Ukraine sa malaking bahagi ng teritoryo ay nagpapahina sa sinakop na peninsula na mahalaga sa lohistika ng Russia at sisira sa plano ng Russia na sakupin pa ang mas maraming teritoryo sa 2026. Ang land bridge ng Crimea, Russia ang target. At kung sasamahan ninyo kami, ipapaliwanag namin ng eksakto kung bakit ang mga ginagawa ngayon ng Ukraine ay naglalatag ng daan para sa paglaya ng Crimea sa hinaharap. Pero bago natin gawin yon, kailangan muna nating tingnan kung ano talagang ginagawa ng Ukraine ngayon. Habang nakatutok ang karamihan ng mundo sa diplomatikong banggaan ng Russia at Ukraine, dagdag pa ang operasyon ng US na kasalukuyang nangyayari sa Iran, mabilis na umuusad ang mga unit ng pangsalakayan ng Ukraine sa timog silangan ng kanilang bansa at patungo sa Orokov at Zaporizhia. Iniulat ng New Sky na noong unang bahagi ng Marso, napalaya ng Ukraine ang ilang pamayanan sa timog silangan at nabawi ang matataas na lugar para sa pagmamanman at pag-atake gamit ang drone, electronic warfare at artillery. Ayon sa New Sky, nagsimula na ang mga operasyon at pinipilit umatras sa mga Ruso sa antas na matagal nang di nakita. Pinalalakas ito ng New Voice of Ukraine na inuulit ang pahayag ng General Staff ng sandatahang lakas sa Telegram. Ang sistematikong pagsira sa puwersa at supply ng Rusya sa timog silangang Ukraine ay nagdulot ng magagandang resulta. 9 na pamayanan na ang napalaya. 3 sa aming lugar ang nalinis na mula sa kalaban at nagpapatuloy ang operasyon para palayain pa ang iba ayon sa General Staff. Muling nabawi ng Ukraine ang dati ng pinatibay na posisyon ng Russia. At mula Enero, 29 simula ng operasyon ng Ukraine, lalong naging masaklap ang sitwasyon para kay Putin at sa kanyang mga alipores sa Kremlin. 6,537 na sundalong Ruso ang naging casualty, kung saan 4,355 sa kanila ay hindi na mababawi. 419 na unit ng kagamitang militar ang nawasak, kabilang ang 147 artillery system, mahigit 240 sasakyang demotor, at 14 na armored combat vehicle. 108 command post ng drone ang sinunog. Tandaan ninyo, lahat ng kawalan ng Rusya ay sa isang direksyon lang naranasan. Ang bawat pagsulong ng Ukraine ay nagdudulot ng mas malaking pinsala sa Rusya, at kitang-kita na mahina ang depensa ng Rusya na parang basang papel na supot. Pebrero 20, iniulat ng New Voice of Ukraine na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na napalaya ng Ukraine ang halos 300 kilometro kwadrado ng lupa sa timog silangan ng bansa. Mas marami nang nabawi ang Ukraine. Kaya noong Marso, 2 idineklara ni Commander-in-Chief Alexander Syrskyi na sa unang pagkakataon mula opensiba sa Kursk noong Agosto 2024, mas maraming teritoryo na ang nababawi ng Ukraine kaysa nasasakop ng Rusya. Kung nagtataka ka kung ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa Crimea, tatalakayin natin yan sa loob ng ilang minuto. Pero una, bibigyan muna namin kayo ng kaunting pahiwatig. Tokmak. Ayon sa New Sky, lahat ng ginagawa ng Ukraine ngayon ay nagbibigay daan sa bansa na mapalawak ang gray zone na umiiral sa direksyon ng Tokmak. Mahalaga ang bayang iyon dahil pangunahing sentro ito ng lohistika para sa Russian Federation. Ibig sabihin ng pagpapalawak ng gray zone ay mas sumusulong patimog ang Ukraine. Tokmak ang sunod na target. Kasunod ang Melitopol. Dito napapasok ang Crimea sa usapan, kaya lalong humihigpit ang logistika na lubid sa leeg ng Russia. Puntaan natin yan. Una, huwag maliitin ang halaga ng gray zone na ginagawa ng Ukraine. Mga lugar na hindi direktang hawak ng Ukraine o mga mananakop na Ruso. Ang pagpapalawak nito ay tumutulong sa Ukraine na bawasan ang mga gray zone sa hinaharap. Ganito ang paraan. Binobomba ng artilyera, drones at inatake ng assault unit ang mga dating teritoryong sakop ng Russia habang patuloy na sumusulong ang Ukraine patimog. Nagiging gray zone ang dating teritoryong hawak ng Russia.
Patuloy na sumusulong ang Ukraine, nililinis ang mga sinakop na lugar sa gray zones para mapalaya ang mga pamayanan at teritoryo habang humihina ang presensya ng Russia. Kaya muling pinapalit ang mga zone at pinagsasama-sama sa kontrol ng Ukraine. Kaya pinalalawak ng Ukraine ang gray zone para paliitin ito. At kapag natapos na ang pagpalit sa isang umiiral na gray zone, nagkakaroon ng Ukraine ng panibagong panimulang lugar para palawakin pang gray zone papunta sa mas timog na bahagi. Kasunod ay paulit-ulit na pagpalit, nagdudulot ng tuloy-tuloy at unti-unting pag-usad ng Ukraine sa pagtulak pabalik sa mga puwersa ng Russia. Lumalala ang sitwasyon ng Russia dahil pinupuno ng Ukraine ng mga drone ang mga gray zone na kanilang pinalalawak at pinapaliit. Ang mga zonang ito, na madalas lagpas 10 kilometro sa likod ng linya ng labanan, ay nagiging bitag ng kamatayan para sa mga sasakyan at sundalo ng Russia habang nililipat nila ang kanilang kagamitan at sarili. Nandyan din siyempre ang mga drone ng Russia sa gray zone. Ang patuloy na problema ng Ukraine sa Russia ay ang pagputol ng mga linya ng lohistika ng Russia na nagpapahina sa kakayahan nitong magdulot ng pinsala sa mga gray zone. Patuloy na sumusulong at pinapalakas ng Ukraine ang depensa habang pinapatras ang kalaban. Ang mga unmanned aerial vehicle ang susi sa estratehiyang ito at responsabil na sa halos 70% ng mga casualty sa digmaan ayon sa The Telegraph. Gayunpaman, may isa pang salik na nakakaapekto na nagbibigay daan sa Ukraine na may isagawa ang mga pagsulong na ito habang napipilitang umatras ang Russia. Ito ay ang network-centric warfare. Ipinaliwanag ng New Sky na ang tagumpay ng sandatahang lakas ng Ukraine ay nakabase sa network-centric warfare, kung saan bawat unit ay bahagi ng isang organismo at tumatanggap ng datos mula sa mga drone sa real time. Mahalaga ang datos mula sa mga drone at ito ang malaking kakulangan ng Russia matapos magsara ang Starlink na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang puwersa. Ang mga reconnaissance drone ay tuloy-tuloy na gumagala sa gray zone na pinalalawak at pinakikitid ng Ukraine, nagbibigay ng real-time video ng kanilang nakikita. Ang mga footage na ito na dinadagdagan pa ng mga kuha mula sa FPV drones na nagsasagawa ng kamikaze strikes sa loob ng gray zones ay lahat ng impormasyon na inilalagay sa isang sentralisadong sistema ng Ukraine na kilala bilang Delta System. Napakahalaga ng Delta sa Ukraine. Ang Delta, isang cloud-based system na nilikha noong 2021, isang taon bago inilunsad ni Putin ang kanyang pagsalakay, ay nagbibigay ng real-time na situational awareness sa lahat ng puwersa ng Ukraine. Kaya nilang makita ang anumang nakukunan ng kanilang mga drone at reconnaissance units sa labanan. Ibinabahagi ang mga galaw ng tropang Ruso, pati na rin ang kanilang pag-atras. Nagpapakita ang Delta ng ebidensya sa tagumpay o kabiguan ng drone attacks ng Ukraine at patunay na epektibo rin ang ibang paraan nila ng pag-atake dahil sa tuloy-tuloy na presence ng reconnaissance drones sa gray zones. Hindi kailangan ng espesyalista o settings para ma-access ang Delta. Kung nasa militar ka ng Ukraine, pwede mong gamitin ang laptop, tablet o smartphone para agad ma-access ang human intelligence, satellite images, at drone footage sa pagkukordina ng atake. Iyan ang nakikita natin ngayon sa timog at timog silangan ng Ukraine. Ang bawat pagsulong ng Ukraine laban sa Russia ay suportado ng tuloy-tuloy na datos at impormasyong hindi na-access ng mga puwersa ng Russia. Sa madaling salita, nakikita ng Ukraine ang nangyayari sa labanan. Hindi ito nakikita ng Russia. Ang paggamit ng Ukraine ng network-centric warfare na bibigay daan sa kanilang pagsulong sa timog ay magkakaroon ng malaking epekto sa Crimea. Yun pa lang, magbabago na lahat. Kaya namin ginagawa ang The Military Show para ipaliwanag paano gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka pa lang dito, pindutin mo ang subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod. Ngayon, ang Crimea. Ano ang epekto ng pagsulong ng Ukraine sa timog sa peninsulang hawak ng Russia mula 2014? Ang Tokmak at Melitopol ang mga palatandaan dahil bawat abante ng Ukraine sa timog ay naglalapit sa kanila sa dalawang mahalagang lugar na ito. Pareho silang kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia at dahil dito, may access ang Russia sa mga pangunahing kalsada at ruta ng tren na ginagamit nila para suplayan ang buong grupong nasa timog ng kanilang mga tropa. Hulaan mo kung saan galing ang lahat ng supply, kagamitan at sundalo para sa grupong nasa timog. Mula sa Crimea. Partikular, mayroong tulay na lupa sa pagitan ng Crimea at mga katimugang rehiyon ng Ukraine na ginagamit ng Russia mula pa nung simula ng digmaan bilang pangunahing daanan ng kanilang supply. Matagal nang inisip ng Russia na ligtas ang tulay na lupa na yon. Binabantayan ng malawak na teritoryo, kaya imposibleng makuha ng Ukraine ang kontrol sa pagpapaputok sa tulay. Habang lumalalim ang kontra-attack ng Ukraine sa timog, unti-unti silang napapalapit sa Tokmak at Melitopol
na magbibigay sa kanila ng kontrol sa pagpapaputok sa tulay na lupa ng Crimea. Magdudulot ito ng ilang epekto, kabilang na sa mga rehiyon ng Ukraine na sinakop mula pa nung simula ng pagsalakay. Bago yon, pag-usapan muna natin kung gaano kahalaga ang Crimea bilang daanan ng supply para kay Putin at sa kanyang mga puwersa sa digmaan. Binigyang diin ni David X ang koneksyon ng Tokmak, Melitopol at Crimea noong Agosto. 2023, ang Tokmak ang nagkokontrol sa mga kalsada patungong Melitopol, 40 milya sa timog. Ang Melitopol naman ang kumukontrol sa parehong daan papuntang Dagat Itim at sa pangunahing mga linya ng supply sa lupa papuntang sinakop ng Russia na Crimea, ayon kay Axe sa isang artikulo para sa Forbes. Unti-unting pinuputo ng Ukraine ang mga ugnayang ito habang sumusulong sila sa timog ng pangunahing teritoryo nila. Ayon sa Atlantic Council, halos 10 taon ginamit ng Russia sa pagmimilitarisa ng Crimean Peninsula bago ang malawakang pagsalakay ni Putin. Hindi inaasang direktang atakihin ang peninsula dahil plano ni Putin na gamitin ang tulay na lupa para magpadala ng tropa at supply sa timog Ukraine at sakupin ang malaking parte ng teritoryo. Iyan mismong ginawa ng Russia nung mga unang araw ng digmaan. At ang paunang mabilis na pananakop na ito ang nagresulta sa pagsakop sa Melitopol at Tokmak, pati na rin sa ilang mahahalagang pamayanan at reyon sa timog ng Ukraine. Mula 2022, naging mahalaga ang Crimea sa lohistika ng digmaan dahil sa tulay na lupa at akses nito sa Dagat Itim. Matagumpay na naputol ng Ukraine ang lohistika na ugat ng Russia sa tuloy-tuloy na missile at drone attacks laban sa plota sa Dagat Itim. Ang fleet na yon ay nabawasan na ngayon sa halos 2 katlo ng orihinal nitong lakas at napilitan itong umatras ng napakalayo mula sa bahagi ng dagat na pinagmulan ng pangalan nito kaya't halos hindi na ito naging mahalagang salik sa digmaan. Ang natira sa Russia ay ang tulay na lupa sa timog mula Crimea. Ang tulay na yon ngayon ang target ng Ukraine. Kapag nakuha ng Ukraine ang fire control sa tulay na lupa ng Crimea sa timog, mapipilayan ng mga puwersa ng Russia doon. Tatalakay natin kung anong ibig sabihin nito para sa Russia at sa mga paparating nitong opensiba mamaya. Pero para sa mismong Crimea, maring ito na ang katapusan ng pangalawang gamit ng Russia sa peninsula na ginagamit bilang kasangkapan ng missile terror. Ayon sa Euromaidan Press, noong Pebrero 2, nagpapakawala ang Russia ng mga missile mula Crimea patungong mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Sinubukan ng Ukraine na kontrahin ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake nito mismo laban sa Crimea. Ang fire control sa tulay na lupa ng Crimea ay nangangahulugang nabawi ng Ukraine ang teritoryo mapapahintulot sa kanila na maglunsad ng mas malalakas na missile at drone strike laban sa mga posisyon ng Russia sa Crimean Peninsula. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagpapahina ng makinarya ng digmaan ng Russia. At kung magagawa yon ng Ukraine hanggang sa punto na ang timog na hukbo ng Russia ay sapat na humina, magkakaroon din sila ng mas maraming oportunidad sa mainland. Dahil sa pagkaipit ng choke point sa pagitan ng Crimea at Ukraine, humihina ang depensa ng Russia sa ibang mahalagang lugar sa timog Ukraine. Ayon sa New Sky, napansin ng internasyonal na tagamasid militar ng tagumpay sa timog ay nagbibigay daan sa operasyon para mabawi ang Bodiansk at Mariupol. Lubos na alam ng Russia ang lumalaking banta na dulot na yan ng Ukraine sa mga lugar na ito habang patuloy itong sumusulong papasok sa timog. Pinapapalakas nila ang mga posisyon doon bilang paghahanda kung sakaling makuha ng Ukraine ang kontrol sa pagpapaputok sa Crimean Land Bridge. Idinagdag ng New Sky na mas marami pang pahiwatig tungkol sa mga plano ng Ukraine ang makikita sa mga pag-atake ng ATACMS na isinasagawa laban sa mga imbakan ng bala sa mga timog na rehiyon na siyang nagpapahirap sa mga pagsubok ng Russia na magpatibay ng depensa. Tandaan, habang mas maraming teritoryo ang nababawi ng Ukraine sa timog, mas dumarami ang pwesto nito para umatake sa Crimea. Malabong magpadala ang Ukraine ng sundalong panlupa sa Tangway. Ang makipot na rutang supply ng Russia papuntang timog Ukraine ay tatargetin ng kanilang mga misil at artilyera kapag sinubukan tawirin ng Ukraine. Ngunit ang mas malawak na teritoryo ay nadudulot na mas malaking kontrol sa land bridge na iyon. Pati na rin ng mas maraming lugar kung saan maaring maglunsad ang Ukraine ng sarili nitong mga drone at misil. Ngayon, ayon sa New Sky, sinusubukan ng Ukraine na gawing walang silbi ang Crimea para mawala kay Putin ang kontrol sa peninsula. Malaking tulong yon sa Ukraine. Lumayo muna tayo. Sa pagsulong ng Ukraine sa timog, nakikita ang tagumpay ng technological na estratehiya ng Ukraine laban sa lumang taktikang Soviet ng Russia. Umabante ang Ukraine na papaliit ang mga nasasawi gamit ang aerial at naval drone para pahinain ang Russia bago matake ang kanilang ground troops at ituloy ang gray zone operations.
Planado ring sinisira ng Ukraine ang mga electronic warfare equipment ng Russia tulad ng Field-21 at Zettel systems sa gray zone. Kaya mas epektibo nilang nagagamit ang FPV at reconnaissance drones. Pareho itong estratehiya na bunga ng pangangailangan at tactical na katalinuhan ng Ukraine. Ayon sa Defense News, sinabi ng mga komander ng brigada ng Ukraine na umaabot lamang sa 60%, 50% o minsan 30% ng kanilang kapasidad sa tauhan sa harapan ng kanilang operasyon. Sa ilang lugar, 12 na lang na mandirigmang Ukrainian ang nagbabantay sa mga teritoryong 5-10 kilometro ang haba. Ayon sa Defense News, humigit kumulang 200,000 sundalong Ukrainian ang wala sa kanilang tungkulin ng walang pahintulot at may karagdagang 2 milyon pa na umiiwas sa serbisyo militar. Sa tulong ng teknolohiya at drone sa himpapawid, dagat at lupa, nababawi ng Ukraine ang kakulangan sa tao gamit ang robot army laban sa Russia, kaya mas napapadali ang trabaho ng mga sundalo. Ipinapakita ng ulat ng General Staff na epektibo ang plano ng Ukraine dahil sa dami ng namatay na Ruso sa timog Ukraine. Ginigamit ng teknolohiya ang mga taktika ng Soviet kahit nahihirapan ng Ukraine sa kakulangan ng tao. Gumagawa rin ng Ukraine ng parehong krisis laban sa Russia. Noong 2 ng Marso, iniulat ng Reuters na may malaking planong salakay ng Russia ang buong Ukraine, lalo na sa Dnipro at Odessa na malapit sa Black Sea. Tiyak na gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang paglusob sa direksyon ng rehiyon ng Zaporizhia at patungo sa lungsod ng Dnipro. At kahit mahirap para sa kanila, nakatingin pa rin sila sa rehiyon ng Odessa, ibinunyag ni Zelensky. Dagdag pa niya, wala siyang nakikitang senyales mula sa Russia na kaya nitong gawin ang mga inaasahang plano. Sa katunayan, ang kabaliktaran ng mga pag-usad na ito ang ating nasasaksihan. Nagbubunga na ang tuloy-tuloy na estratehiya ng Ukraine na unti-unting ubusin ang puwersa ng Russia. Para maisa katuparan ang mga pag-usad na kanilang binabalak, kailangan ng Russia ng mga reserba. Wala sila nito. Ayon yan sa UNN, na nag-ulat tungkol sa mga pahayag ng Institute for the Study of War o ISW, bandang dulo ng 2025. Ayon sa ISW, hindi kayang makabuo ng Russia ng sapat na estratehikong reserba para sa higit pa sa mabagal at paputol-putol na pag-usad sa Ukraine. Sa 2026, mas mataas na ang bilang ng sundalong nawawala sa Russia kaysa sa nare-recruit ng Kremlin na may average na 40,000 pagkawala bawat buwan mula Nobyembre. Dahil dito, napipilitan ng Kremlin na hindi na umasa masyado sa mga voluntaryong sundalo na sa totoo lang ay binabayaran nila para mamatay para sa digmaan ni Putin. Dahil kulang ang voluntaryo, mas maraming tropa ang kinukuha ng Russia mula sa mga reserba. Kaya humihina ang malalaking plano nito para sa taginit tuwing lumilipas ang mga buwan. Hindi lang Crimea ang layunin ng pagtulak ng Ukraine sa timog. Bawat teritoryong mabawi ng Ukraine ay kailangang ipaglaban ng Russia kung nais nitong muling sumugod sa taginit. Kung magtatagumpay ang Ukraine na umabante hanggang makuha nilang fire control sa tulay na lupa ng Crimea, magiging imposibleng gawin yon para kay Putin. Hindi siya makakapagpadala ng supply sa puwersa ng Russia sa timog, kaya hihina ang bahaging iyon ng hukbo. Oo, maaaring ilipat ng Russia ang mga puwersa mula sa mga lugar tulad ng Donetsk para salagin ang pag-atake ng Ukraine. Pero ang ibig sabihin lang nito ay pahihinain nila ang sarili nila sa ibang bahagi, na magbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na umatake pabalik sa silangan. Ang tagumpay ng Ukraine sa Zaporizhia ay nagbigay sa kanila ng kontrol sa timog. Marami pang labanan ang naghihintay. Dahil sa network-centric warfare ng Ukraine na yon, mas malapit na mapalaya ang Crimea at mga sinakop na timog na rehiyon kaysa nung simula ng pananakop ni Putin. Kung gusto mong malaman ang simula ng ginagawa ng Ukraine sa Timog Silangan, nandito kami sa The Military Show. Panurin ang video namin tungkol sa dalawang malaking pag-atake ng Ukraine noong Pebrero na naging simula ng kanilang pagtulak papuntang Crimea. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mapalampas ang aming pagsusuri sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.